na bayani ng pamunuan ng MMDA ang mga enforcer nito na mapapabilang sa Interagency Council na tututok sa problema sa traffic sa Metro Manila. Pero kadikit nito ang mahigpit na panuntunan ng MMDA sa mga enforcer na mahuhuling gumagawa ng kalukuhan. Umaaksyon si Renzo Ungkiko. Isa-isang kinamayan ni na MMDA General Manager Thomas Orbos at ng mga empleyado ng ahensya ang mga traffic operations officers na mamumuno sa mahigit 800 enforcers na magiging bahagi ng Interagency Council for Traffic o IAC. Sa send-off ceremony na sinagawa sa opisina ng MMDA kahapon, tinawag ni Orbos na mga bayani ang mga enforcer. Inaasahang magiging malaking tulong ang mga ito sa paglutas ng traffic at makakapagpabago ng pananaw ng publiko sa mga taga-MMDA. Tayo pong mga taga-MMDA, narinig na natin lahat ng batikos tungkol sa atin, lalo na ho sa larangan ng trapiko. No, nasasaktan din ho tayo, napapahiya ho tayo. Ito po mga kasama natin professional. At dahil ang mga enforcers ang magsisilbing mukha ng ahensya, magpapatupad ng one-strike policy ang pamunuan ng MMDA para maiwasan ang pangungutong. Any insinuation, any word that one of our enforcers is taking it illegally, we will deal with him immediately. Hindi na ho namin naantayan. Tatawagin na ho namin yan. At if proven guilty, then we will have to do the necessary administrative charges. Hindi na ho to, iba na hong panahon to, iba ho ito. Sinigurado din ni Orbos ang buong suporta ng ahensya sa mga enforcers. Kung mapagod ang mga ito sa trabaho, pwede silang umuwi at matulog sa opisina ng MMDA. Pinag-aaralan na rin ang pagtaas ng sweldo ng mga enforcer, bagay na ikinatuwa naman ng mga ito. Napakalaking bagay ho yun na malaman namin na ganun ang suporta ng aming ahensya sa amin. Kaya pipilitin naman namin na maging karapat-dapat yung kanilang suporta sa amin at may pakita namin ang maayos na trabaho. Pamumunuan ni PNP HPG Director Chief Superintendent Antonio Garjola ang IAC na binubuo rin ng mga enforcer ng HPG, LTO at LTFRB. Magsasalita ng mga enforcers sa tatlong shift mula 5 to 1 p.m., 1 to 9 p.m. at 9 to 5 a.m. para masigurong hindi mawawala ng bantay sa mga pangunahing kalsada. Umaaksyon Renz Ongkiko, News 5.